Hindi. Sorry. Bearing fruits in its season. Yan po yung title ng pag-uusapan po natin today. So, kung meron kayong Bible with you, please open it in Psalms 1, verse 1 to 3. Nandito po siya, basahin po natin. Basahin po siya sa English, tapos babasahin natin siya sa Tagalog para mas lalo natin siyang maintindihan. Sabi po dito, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Sa Pinoy Sabi version. sa Tagalog, binibless ang taong ayaw sa advice ng masasama. Hindi sumusunod sa example ng mga makasalanan at hindi nakikijoin sa mga nanlalait sa Diyos. Next, susunod na verse. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Sa Tagalog, sabi niya, instead, masaya siya pag sinusunod niya ang batas ni Lord. Sa umaga at gabi, inaaral niya yun. Verse 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Sabi sa Tagalog, para siyang punong nakatanim sa tabi ng batis, namunga ng sakto sa panahon, hindi natutuyo ang dahon. Meron pa? Yan po yung salita ng Lord. Praise be the name of the living God. Amen. So, isa-isahin po natin yun. Para tingnan natin kung ano yung matutunan natin. Sabi po dyan, makikita po natin, blessed is the man. Kapag sinabi natin blessed, ano ba yung, usually kasi kapag sinabi natin blessed, ito yung nakuha natin yung isang bagay, nakakita natin yung isang bagay, di ba? Kaya minsan kapag meron tayong na-achieve, tapos ipopost ko yan sa Facebook, feeling blessed. Yeah. Kaya sabi ko dito, blessed is the man. Ang ibig sabihin din mo ng blessed dyan is nagagala, happy is the man. Kung basahin niyo yung translation, happy is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinner, nor sits in the seat of the scornful. So makikita po natin, no? Merong sabi dyan, merong paglakad, merong pagtayo, at merong pag-upo. So mapapansin natin dyan is, it's a lifetime, it is a lifestyle. Di ba everyday, lumalakad ka, umupo ka, tumatayo ka. So it is a life, it's a lifestyle. Sabi po. So, pag tumatayo ka, saan ka tumatayo? Sa lupa. Sa sahig. Sabi dyan, blessed the one who walks not in the counsel. Kapag yung lakad mo, ano yung daily lives mo? Should be godly. Not in the counsel of the ungodly. So pinagpapala daw yung tao na hindi Lumalakad nakikinig doon sa payo, advice ng mga ungodly. Sabi dyan. Or tumatayo doon sa path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. So, kapag may pinagdadaanan ka, kanino ka nagsisik ng advice? sa mga Sa Facebook. Diba, mga pastors. kadalasan kapag heartbroken Leaders. ka, doon ka pa naghihingi ng advice dun sa heartbroken. Tapos, ano yung advice? Magiging broken na kayo pareho. Parehas kayong heartbroken. Tapos, kapag hindi pa yan mananampalataya, ang sasabihin sa'yo, Umanap ka ng iba. Umanap ng iba. hindi lang siya nag-iisa, marami pa siya. Pakawan siya. Walwal tayo. So, be careful kung kanino ka nagsisik ng advice. Amen. Kaya, kung umuupo ka, saan ka naman umuupo? Kapag ba umuupo ka, doon ka nakikiupo sa
sa mga usapan na yun, sa usapan ng buhay ng mga may buhay. Hindi, Marites. Kaya be careful kung saan ka nakikiupo. Mhm. Kasi alam niyo po, kung nakikiupo ka doon sa table, na ang pinag-uusapan ay buhay ng mga buhay, kapag aalis ka doon, ikaw naman ang susunod. Kaya be careful kung saan ka umuupo. Yes. Okay lang na kapag nandun kayo, buhay niyo yung pinag-uusapan niyo. I-chismis mo yung buhay mo, i-chismis mo yung kabutihan ng The Lord, Lord, yes. sa kasama mo. Huwag natin yung hindi yung buhay ng may buhay. Na maninira tayo ng buhay. At saka yung ano tawag doon? Sabi nga doon, yung inanong ng nanlalait sa Diyos. Sabi dyan, nakikipag-join sa mga nanlalait sa Diyos. So, yan po ang verse 2, sabi dyan, but his delight in the law is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Yung kapag, yung delight mo daw, yung kung saan ka daw nagagalak is yung binabasa natin yung salita ng Lord, doon ka nagagalak. Amen. Yung excited ka na, kapag every time na binabasa mo yung salita ng Lord, excited ka na ma-receive yung salita niya, Amen. yung gusto niya iparating sa'yo. Or, tayo yung devotion na naman. Devotion na naman. Na yung napipilitan ka lang magbasa ng Bible kasi sinabi ng leader mo. Kasi sinabihan ka lang. Kasi yung nag-check ng devotion. Ang sabi dyan, but delight is in the law of the Lord. Ang law dito is hindi lang ito yung law sa Bible na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun yung law. Pero hindi lang ito nasasakop ng law. Pero ang law dito is speaks about the word of God. Amen. Yung word ng Lord sa Bible. So, yun po, sabi dyan, na yung kagalakan daw, pinagpapala daw yung kapag yung kagalakan natin is yung salita ng Lord. Amen. Amen. So, kung sabi pa dyan is, meditates day and night. Kumbaga sa pagkain, ang meditate dyan is, kumbaga sa pagkain. Ninanamnam. Di ba Yeah. ninanamnam mo, yung siya hanggang sa maano mo yung lasa. So, ganun din yan sa salita ng Lord. Savor the taste. Minimeditate natin ang salita ng Lord, binabasa natin yung Bible, hinahayaan natin na mangusap siya sa atin. Hinahayaan natin na, ano pa yung matutunan ko dito? Yung dinadigest ng spirit mo, yung kaluluwa mo, yung salita ng Lord. So, dapat minimeditate lang natin day and night. Hindi na once a month. Hindi once a day and night. Sabi dyan. Susunod. Verse 3, he shall be like a tree planted. Hindi lang siya tree na planted, kundi by the rivers of water that brings forth its fruits in its season, whose leaves also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Sino dito yung gusto na lahat ng ginagawa niya ay nagtatatagumpay? Amen. Naging successful. Di ba Amen. lahat po tayo gusto natin? So, ano po yung sabi sa unang verse? You shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its lumalakad sa counsel Sa of counsel of the ungodly, stands in the path of sinners, sits in the seat of scornful. At ang kagalakan daw natin ay yung salita ng Lord. Delight in the Amen. law. At doon po, lahat na po na ginagawa natin ay magpo-prosper. Kasi Amen. kadalasan gusto natin, lahat na ginagawa natin matagumpay, pero yung lifestyle natin hindi naman naaayon. So, yun po yung matutunan natin dyan na it's a lifestyle na dapat yung buhay natin is naaayon. Kaya ang sinasabi sa passage na ito ay yung pahayag ng psalmist kung paano pinibless
ang taong namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Amen. So, ang title po ng passage natin is Bearing Fruits in its season. Sabi po dyan, while it is true that we are created and blessed to be fruitful, that there is a seed deposited in us with the capacity to reproduce. The reality is that we cannot bear fruits without being planted, nourished, and nurtured. Someone beautifully illustrates the path of fruitfulness, likened to the powerful analogy of a tree planted by the streams of water. So, before we could bear fruits in its season, let's go back to the process. So, meron siya ng process. Bago ka mamunga, bago ka maging fruitful, meron ng proseso. Meron ng process. So, una po is being planted. What does it mean to be what does it mean to be planted? Sabi sa Psalms 92 verse 13, they are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. Being planted speaks of permanence. It also means being firmly established in God's presence and to actively engage in ministry and community. Yan po yung ibig sabihin ng planted. Kailangan may tanim ka. May tanim ka muna. So being planted is to be anchored. Sabi dyan. Anchored saan? So, kay Christ. Anchored in Christ. Through a life of surrender in prayer and devotion. Kailangan may tanim tayo in Christ. Kaya kung maalala niyo po yung kwento, yung parable ng the wise and the foolish builder. Na yung isa, nagtayo ng bahay doon sa buhanginan. Buwanginan. Kaya nung dumating yung bagyo, o dumating yung maraming pagsubok sa buhay, nawasak. At yung isa naman, nagtayo siya ng tahanan doon sa batuhan. Batuhan. Kaya nung dumating yung bagyo, Hindi nasira. nananatiling Nakatayo. Nananatiling matatag. Kasi ano yung pundasyon niya? Yung sulit. Yung sulit yung foundation ng kanyang buhay. Ganon din sa atin. Gawin natin pundasyon ng buhay natin ang Diyos. Kasi kapag nakatayo tayo sa sarili nating kakayahan, Hindi natin nakatayo kaya. tayo sa sarili nating kalakasan, hindi natin, we cannot. Kasi kapag dumating yung bagyo, dumating yung pagsubok, kunting problema, Give up. mag-give up ka agad. Wala ka ng pag-asa. Nawalan ka na ng pag-asa na ayaw ko na mabuhay. So, di ba? Yung mga Gusto ko ganyan nang na bumitaw. Pero kapag ang Lord, ang pundasyon ng buhay natin, ang salita ng Diyos, ang pundasyon ng buhay natin, kahit anuman, ang bagyo naman po yung pagsubok na pagdaanan mo, nananatili kang nakatayo. Bakit? Amen. Kasi Dahil ang si pundasyon Lord ng buhay ay. mo yung Panginoon. Amen. Siya yung nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Amen? Pangalawa is yung Church. dapat may talent tayo sa church through ministries and celebrations, in community, through life groups. Community. Dapat may talent tayo sa simbahan. Mahalaga ba ang simbahan? Amen. Mahalaga ba nag-church tayo? Amen. Amen. Kaya dapat maghanap ka ng simbahan kung saan masasabi mo na, this is where I belong. Amen. Bakit mahalaga ang simbahan? Bakit mahalaga na nag-church tayo? Kasi dito tayo naalagaan. Amen. Pumupunta tayo sa simbahan, hindi dahil sa tao, hindi dahil sa pastor mo, sa leader mo, sa kung kanino, kundi pumupunta ka sa simbahan kasi gusto mong pumupunta ka sa simbahan para paglingkuran ng Diyos, para hanapin ang Diyos, para i-worship, mag-worship sa Panginoon at pagsilbihan siya. Kaya, mahalaga po na pumupunta tayo sa simbahan. Kayo yung mga ini-invite, kadalasan naririnig ko to, kapag may in-invite ka, punta tayo sa simbahan. Hindi na kailangan. Nag-pray naman ako sa bahay. Nagbabasa naman ako ng Bible. Pare-pareho naman tayo ng Diyos na pinaglilingkuran. No! Hindi! I beg to disagree. Bakit? Yung isa, ginagawa yung lahat na makakaya niya, kinoconcentrate niya yung sarili niya, sinusunod niya yung kalooban ng Lord. Ginagawa niya yung kalooban ng Lord. Nagsiserve siya kay Lord. Nag-church siya.
Tapos yung isa, ini-enjoy yung worldly things. Nagpapakasasa sa makamundong bagay, tapos sasabihin, parehas tayo ng Diyos na pinaglilingkuran? No. Kasi the Lord we serve is alive and active. Amen. Siya ay buhay. Yes, siya ay namatay, binigay ng Diyos yung kanyang anak, siya ay namatay. Ngunit hindi siya nananatiling patay. Sa loob ng 3 araw, muli siyang nabuhay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So hindi na nanatiling patay yung Lord na pinaglilingkuran natin. Kaya kapag buhay ang Lord na pinaglilingkuran natin, buhay siya sa iyo. Nararanasan mo siya, nai-experience mo siya. There's no reason na hindi ka pupunta sa church. Hindi mo siya paglilingkuran. Amen. Amen. So we have to be anchored sa kailangan maghanap ka ng simbahan o community o life group na kabilang ka. Kasi dito po sa church, kaya nga po dito sa church meron tayo ng hindi pa natin yung mga life group, pero nandito yung mga leaders natin na magbabantay sa inyo. Babantayin kayo, tuturuan namin kayo na para sabay-sabay tayo mag-grow sa ating faith. Amen. Sa ating relationship sa Panginoon. Sabi nga no man is an island. Mm. Yes, yung nagpe-pray ka sa bahay mo, nagde-devotion ka, kasi tama naman yun. Kasi ang personal relationship natin sa Panginoon is intentional and always personal. Mm. Ang paglago mo is always personal. Hindi nakadepende sa kasama mo, sa leader mo, sa pastor mo. Kasi kahit anong gawin ng pastor mo na pakainin ka, kung hindi ka rin intentional na pagkakainin, tatanggapin yun, it's useless. Mm. So it's always personal. Yung natin, yung relationship natin sa Panginoon. So no man is an island, sabi nga doon. Kaya kailangan natin na mag-involve sa simbahan, sa gawain ng Lord. Kasi dito po sa church, no? Kaya nandito kayo sa hills. Dito po nag-ano tayo, meron tayong discipleship na tinatawag. Tinuturuan namin kayo kung saan tuturuan namin kayo na mag-pray. Tinuturuan namin kayo na magbasa ng Bible. Kasi that's how it is. That's how we grow. Hindi tayo mag-grow kung hindi tayo mananalangin. Hindi tayo magbabasa ng salita ng Lord. Kasi paano mo makikilala ang Panginoon na pinaglilingkuran mo kung hindi mo babasahin yung salita niya nakasulat sa Bible? Mm-hmm. At paano naman maririnig yung Panginoon yung ano mo kung hindi ka kakausapin? So it's a two-way communication yun. Mm. Ano yung susunod? Kaya yun po, dapat hindi natin mahalaga talaga na nag-church tayo. Kasi ang sabi sa Book of Hebrews, do not neglect. Let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Huwag daw natin i-neglect yun, yung gathering ng mga believers. Kasi dyan tayo nagpapalakasan. Dyan tayo ini-encourage yung bawat isa. So mahalaga yung church. Kaya kapag may nagsabi sa'yo na okay lang, hindi ako mag-church, encourage mo pa rin na mag-church. Kasi mahalaga po ang church. Amen. Sa growth po natin. Kasi hindi mo po marireach yung full potential na nilagay ng Lord sa buhay mo kung na mag-isa ka lang. We need someone. Kailangan mo ng kasangga para mapalapas lalo yung galing mo. Ma-reach mo yung potential mo na makapaglingkod sa Panginoon. So number 3, being planted means separation from the world. Great blessings belong to those who don't listen to evil advice, who don't live like sinners, and who don't join those who make fun of God. Yun yung binasa natin kanina. Who don't listen to evil advice. So, paano mo malalaman yung evil advice kung hindi natin alam yung katotohanan? So, dapat
sabi dyan, we who don't live like sinners, who don't join those who makes fun of God. Being planted in separation from the world. Hindi na tayo maka-word kung dati palamura, kung dati yung lagi mong pinapakinggan yung advice ng makamundo. Pero ngayon, hindi na. Kasi alam mo na kung sino yung pinaglilingkuran mo. Amen. Amen. At susunod pa, why do we need to be planted? Sabi ko dyan. Nothing can grow and flourish unless the seed falls to the ground. Sabi ko sa John 12:24, truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Kahit meron kang buto dyan, kapag hindi mo itatanim, hindi yun yayabo. Kaya kailangan natin na may tanim. At yung, di ba, yung yung isang buto, kapag tinanim mo yun sa ilalim, nakikita mo ba yung nangyayari sa ilalim? Pero kailangan mo yung tanim, tapos diligan mo, alagaan mo yun. Tapos, habang lumilipas yung araw, nakikita mo may, lumalabas yung, niya. Pero hindi yun tutubo hanggat yung buto na yun mamamatay. Kailangan mamatay mo na yung buto na yun bago siya tutubo. Tubo. So, nothing can grow and flourish unless the seed falls to the ground. Kailangan mo siyang itanim. Kaya napakalaga na yung buhay natin. Kailangan maitanim. Maitanim tayo. Nang sa ganun ay mamunga tayo. It bears much fruit. Ang susunod is being nourished by the rivers of water. Kasi nga po, di ba, sino dito yung may palayan? Yung may farmer. Right? May lupain, may lupain. Kaya may yung isang linya doon. May farmer sila. Nakapagtanim po na po ba kayo? Nakakapagtanim for example, naman. Nagtanim ka kahapon. Tapos ngayon, may bunga na kagad. Wala pa. Wala. Walang nakaranas na. Wala po, di ba? Kasi, It takes time. meron po talagang process. Na kailangan po talagang itanim mo at kailangan antayin mo. Wait. na mamunga siya. So, being nourished by the rivers of water, sabi ko dyan. The source of our nourishment by abiding in the Lord. Sabi po sa John 15:4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Ang sanga, hindi yan mamumunga kapag hindi nakakonect sa puno. Kundi mamamatay pa yan, malalanta. So, kagaya din natin yan. Ang source natin sa lahat ng ginagawa natin, ang Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Kasi kung lahat ng ginagawa mo lang sa sarili mong kakayahan, yung paglilingkod mo kay Lord, ginagawa mo in your own strength. Pumupunta ka lang dito kasi ginagawa mo lang, gusto mo lang for attendance, hindi ka magtatagal. Pero kapag pumupunta ka sa church, na pumupunta ka dito para paglingkuran ng Lord. Pumupunta ka dito na ang Lord yung hinahanap mo. Kasi deserve naman niya talaga na paglingkuran natin siya. Then, nag-i-enjoy ka. May enjoy mo yung ginagawa mo sa harapan ng Lord. Kasi ang source ng strength mo ay kay God. Hindi sa sarili mong kakayahan. Kasi hindi mo may enjoy yung ginagawa mo kapag sarili mo na. Hindi ka magtatagal. Kaya dito po sa D-Bank, wala po tayong, ayan po yung lagi kong hiniyak kay Lord na hindi namin to kaya. We need you. Kailangan natin siya. Hindi natin ito kaya. Yung pagtayo ko dito, no. Kung ako lang, hindi ko kaya.
alam ko yung sarili ko. Alam ko yung sarili ko. I cannot. Malulusaw na lang ako kapag ako na lang. By the grace of God. Kasi siya yung kalakasan natin. Amen. Siya yung nagbibigyan ng strength. Kaya nagagawa natin. At kaya sabi ko dyan, neither you, unless you are married, you cannot bear fruits. Kaya outside the will of God, there's no life. Outside the will of God, wala tayong ma-accomplish. Meron man, pero hindi magtatagal. Pero kapag lumalakad tayo sa will ng Lord, ang Lord ang source natin sa lahat ng ginagawa natin, magiging fruitful yung ginagawa natin. Amen. Through prayers and Worship. worship. 7 times. Kaya nga, di ba? Through prayer and worship. Every time na nananalangin ka, every time na pumupunta ka dito, nag-worship ka, even in your home, kapag nag-worship ka, di ba, na-empower ka, Mm. na-nourish, ang tawag dun, nourishment, di ba, sa pagkain, kapag nourishment, malusog ka. Yeah. Kasi Sustansya. Oo. Kasi napipid yung katawan mo, kaya yung ano mo, kaya nag-nourish kasi yan sa soul natin. Mhm. Kapag yung kaluluwa natin na feed, every time na nag-pray tayo, nag-worship tayo, na-empower ka, nandoon yung kalakasan na na-excite ka everyday para mas lalong pag-lingkuran ng Lord. Susunod is, by delighting in His Word. But His delight is in the law of the Lord, and in His law He meditates day and night. Mhm. Yung salita ng Lord. Kaya napakahalaga talaga yung devotion natin. Napakahalaga na magbasa tayo ng salita ng Lord. Basahin natin yung salita ng Diyos. At hindi lang natin binabasa, kundi i-apply natin, i-meditate natin, i-apply natin sa buhay natin. Kasi ang salita ng Diyos is alive and active. Buhay yan. Mhm. Pero hanggat hindi mo ina-apply yan sa buhay mo, hindi mo mararanasan. Kasi iba yung alam mo lang kaysa sa nararanasan mo. Pangatlo is by obeying His laws. In Psalms 92 verse 12, sabi dyan, the righteous flourish like a palm tree and grow like a cedar in Lebanon. At sabi nga po ni Banning Leibs Church, your life from seed to full-grown tree is a process. Mhm. We all like the idea of fruit, but rarely do we allow ourselves to build a root system. A root system. Yung gusto lang natin yung bunga. Gusto lang natin yung shortcut, yung instant, na meron talaga agad tayong bunga. Pero hindi po. Wala pang shortcut. Meron talagang process. Yeah. Tingnan naman natin ang bearing fruits. And bearing fruits. Bear fruits in its season. So bear fruits no longer just occupying space, but living in God's design and purpose. Hindi lang tayo taga-occupy ng upuan. Hindi lang tayo taga-butas ng upuan. Kundi, ano na tayo? Living in God's design and purpose. Kundi ginagawa na natin yung purpose natin. Sino dito yung di ba nga sa farming? Ako po kasi farming. Farmer po yung parents ko, kaya nung bata pa lang ako, sa farmer na ako lumaki. Doon ako, yung batang-bata pa ako, doon ako nag-ano sa putik talaga. Nag-ano ako doon, humihigap ako doon, gumulong-gulong ako. laking farm. Farm. At kapag di ba sa farm ko may puno na hindi na mamunga, walang pakinabang. Walang pakinabang, kaya ang ginagawa, tinatanggal, itinutuyo, tapos pinagluto namin. Kasi nga, walang pakinabang. Nag-ano lang siya ng space. Kaya, ganun din tayo. Hindi lang tayo taga-occupy ng upuan. Kundi, kailangan natin mag-grow. At Amen. gawin yung kalooban ng Lord. Speaks And good in and each season, sabi pa dyan,
bearing fruits in its season, speaks growth and maturity by undergoing through the right Process. process. Kaya dadaan talaga tayo sa process. Mhm. Parang ano yan? Parang yung baby. Oo, yung baby, di ba? Kapag nilabas yung baby, alagang-alaga mo yan. Yung halos ayaw mo madapuan ng langaw. Yung talagang alagang-alaga mo, babantayan mo every minute, para hindi siya masaktan, mapaamak. Pero hanggat lumalaki yan, naglalakad. Siyempre, nandiyan Nasusugatan. nakaalalay ka pa rin. Hanggang sa lumalaki, natututunan niyang maglakad. Nandiyan ka nakaalalay, pero may time na nadadapa yun. At kapag nadapa, hinahayaan mo lang. Di ba? Di po ba? Para matuto siya. Kasi kapag lagi kang lagi nakaalalay, hindi siya matututo. Kaya kahit nadapa yun, hayaan mo na bumangon siya mag-isa. Parang ganun yun. Hanggang sa lumaki siya, matutunan siya, matututo siya sa sarili niya. Makatayo siya sa kanyang sarili. Ganun din tayo. Kung baby Christian, yun nga, kailangan may tanim ka sa church. Kailangan may life group. May church na kabibilangan tayo para maalagaan tayo. Na may mag-feed sa'yo ng word, tuturuan ka kung ano yung gagawin mo. At there are times na madadapa ka. Pero hindi ibig sabihin na yung mentor mo, yung leader mo, walang pakialam sa'yo. Hinahayaan ka lang para matuto ka. Pero nandiyan lang yan, nakaalalay, pinapanalangin ka. Iniiyak ka niyan gabi-gabi. Kaya sa mga nandito na kung may nangungulit sa'yo araw ay every Sunday, kung may nangungulit sa'yo na tara church tayo kahit naiinis ka. Naiinis ka na ba kay Ate Honey? Pasalamatan mo na. Ganyan talaga yun. Pasalamatan mo yung laging nangungulit sa'yo. Kasi mahal ka nun. Amen. Kasi sino ka ba para pag-alanan niya ng oras para i-message? Lagi-lagi, di ba ba? Mahalaga na sa kanya. Kasi iniisip ka niya lagi. Kasi kung hindi ka niya i-message, pakialam ko, siyempre, hindi ka niya naalala kapag hindi niya i-message. Pero kapag nakaka-receive ka ng message na tara, church tayo, pasalamatan mo yun. Huwag mong kainisan. Kasi I know, I've been through sa ganyan. Nung una pa lang ako sa church. Naiinis ako sa mga sa mga nagtitext sa akin. Parang alam ko na, parang ang feeling ko is, parang kinokontrol nito yung buhay ko. Yung parang lahat na ba nang pupuntahan ko, tinatanong niya, ganyan. Hindi ko ma-appreciate. Naiinis talaga ako. Pero dumating ako sa point na, doon ko na-realize, nung habang nag-church ako, nakikilala ko ang Panginoon, doon ko na-appreciate, doon ko na-realize na, thank you Lord. Kasi yung tao, dinala mo yung tao na yun para bantayan ako. Na hindi siya sumuko, na i-follow up ako, na kahit ang dami kong reason, masakit dito, masakit doon, masakit doon. Para lang hindi makapag-church. Pero praise God, kasi may tao na hindi bumigay. Ay, follow up ako at ipanalangin ako. Amen. So, parang yun, yung baby. Na, parang tayo yun. Kapag baby Christian ka, syempre aalagaan ka, ipa-follow up ka. I-feed ka ng word, isisharean ka ng word na ipapanalangin ka, pero darating yung time na hindi ka lang ganun. Kundi tatayo ka naman sa iyong tatayo ka sa iyong purpose. Tayuan mo naman yung habang nag-grow ka sa faith mo kay Lord. Habang nag-grow ka, nakikilala mo yung Panginoon ang mas palaliman. Naintindihan mo yung purpose mo na, oh, ito pala yung purpose mo. Then ikaw naman yung gagawa. So, ano susunod? Maintains freshness. Maintains their freshness. Lips does not Leaf does wither. not wither. Maintains their freshness. Kaya dapat, yun nga po, kailangan minimaintain natin yung alab. Kailangan yung alab ng yung paglilingkod natin. Huwag natin hayaan na malanta yung manlamig tayo sa pananampalataya natin. Dapat minimaintain natin yung sa pagbabasa ng Bible, sa panalangin, sa pag-church. Kasi every time na
May time na ayaw kong pumunta sa church kasi nga, na-discourage ka na, parang broken ka, ayaw kong pumunta sa church. Pero once na pumunta ka sa church, doon ka pala, yung nag-worship ka, nag-pray ka kay Lord, doon ka pala na-encourage. Doon ka pala nagiging, doon ka na-refresh. Nawawala yung, kumakalipas ng takbo yung, yung katamaran, yung mga negativity. Di ba po? Letter D, everything he does prospers. Ayun. Success is the evidence of a fruitful person. Amen. Yan. Kaya kapag nagsasuccess ka sa ginagawa mo, yan yung evidence na success is the evidence of a fruitful person. Kaya kapag malalim yung relationship mo sa Lord, kapag nagtatagumpay ka sa ginagawa mo, yung nagsasuccess yung ginagawa mo sa harapan ng Lord, yun yung tanda na malalim yung relationship mo sa Kanya. Amen. Hindi lang sa lahat sa aspeto ng buhay natin nagiging successful. Nagiging successful tayo. Kagaya sa pag-raise natin ng mga anak, sa family natin, kung paano natin i-handle. Amen. Kasi nga, kinagabayan tayo ng Panginoon. Kasi naka-ankla ka doon sa kay Lord. Yes. At nasa conclusion na po tayo. Dito na po tayo magtatapos. Be planted and be rooted in the Lord and in His words. Then you will bring forth fruits in your season. Amen. Fruitfulness is the result of our intimacy with the Lord. Amen? Amen. Sino dito na yung Sino dito yung gusto ng bunga? Amen. Lahat naman tayo gusto Dadaan ng na tayo bunga. sa process. Yes. Kaya, Magtatanim muna. embrace the process. Amen. Huwag mong kung dumadaan ka sa time na nahihirapan ka, tuloy lang. Enjoy. Kasi part yun ng process. Part yun ng process para ikaw ay laban. Amen. Laban lang. Sabi nga doon, di ba, yung buto, itanim mo, mamamatay muna bago siya Tumubo. tutubo. Kaya lahat po tayo nasa process. Lahat po tayo araw-araw binabago ng Lord. Kaya wag po tayo susuko. Wag po tayong ma-discourage, kundi tuloy lang. Amen. Amen? Alright, manalangin tayo.